Kakapasok lang, Diyos ko po, nagimbalan lahat sa balitang ito. Jen Torre, kumpirmado na, PBBM na shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Bayan PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Bayan PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po yung sinabi po rito sa isang tweet. Ayan, ayon po kay Brigadier General, Police General. Mahirap magkamali. Tinignan ko yung ano niya. Police Brigadier, tama naman, Brigadier General Nicolas Torre III ay minamanipula lang daw po ng mga naka-assign ng mga hepe ng pulis sa Davao, yun pong records para magmukhang mababa ang crime rate sa Davao City. Grabe. Kaya yan palang dahilan kung bakit minamanipula. So ang ibig sabihin nito is pinapasinungalingan yung mga nangyayari noon na tahimik sa Davao, mapayapa sa Davao. Kumbaga parang hindi totoo yun. Parang ganun yung sinasabi. Aba. Pinapalasa. Police Brigadier General Nicolas Torre III. Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crime rates. Ang bottom line, hindi tama ang numero na pinagre-report sa atin ng station commanders na pinagpapapalitan ko. And because of that, hindi magiging tama ang programa na i-implement natin. Tignan nyo isa sa pinakatahimik. Ano kaya? Ito problema no? So gusto mong sabihin, General Torre, na pinakamagulo o pinakamaraming krimen na nagaganap sa Davao City, baliktad yung nangyayari talaga. Ay. Ang katotohanan talaga, pinakamaraming krimen sa Davao, hindi siya pinakatahimik. Ay nako, parang ganun nga ang pinapalabas. No, pero alam nyo ba, sa tagal ng panahon, sa tagal ng panahon talaga, wala tayong nabalitaan masyado na matinding kriminalidad na nangyari diyan sa Davao. Siguro may onti-onting gulo, may onti-onti tayong nababalitaan, pero hindi siya ganun kalala. 'Di ba? Ngayon, yung sinasabi na hindi totoo 'yun, na talagang parang magulo. Siyempre parang ganun na yung sinasabi, na magulo diyan sa Davao. Pinagtatakpan lang nila yung nangyayari. Bakit naman yung ibang tao na nakatira sa Davao is sinasabi nila na maayos at payapa yung lugar na yun, maganda. 'Di ba? Lahat nga ng mga ano nila doon, okay. 'Di ba? Pinupuri nga nila yung lugar nila. 'Di ba? Kasi kung merong pinagtatakpan yung pamahalaang lokal diyan, 'di ba? Sa Davao at yung mga pulis Davao dati na nanunungkulan diyan. Dapat alam ng taong bayan 'yan. Ibig sabihin, hindi nila alam yung nangyayaring ganun, taga doon sila. Siguro kung meron akong mas gustong paniwalaan, is yung mga taong nakatira doon. Kaso yung mga nakakausap nating nakatira doon is walang nagsasalita ng negative masyado sa Davao. Ang sinasabi nila ay puro positive. Hindi yung positive na baka mamaya kung ano isipin nyo. Positive na pagpuri doon sa ano nila, sa panunungkulan ng mga tao doon sa Davao. 'Di ba pinupuri nila? 'Di ba maganda, wala masyadong krimen, disiplinado ang tao. 'Di ba? So paano nyo ngayon nasasabi na kabaliktaran yung nangyayari kung mismong yung mga taong nakatira doon ang nagsasabi na maayos yung lugar na yun? Diba? Kasi kung merong magsasabing hindi maayos ang lugar, halimbawa yung Davao, hindi maayos yan, may mga taong magsasalita dyan. At saka talagang lalabanan nila yung mga Duterte, hindi para ipaglaban nila yan dyan. Di ba? Bababayaan nila yan dyan. Di ba? Ay kita naman natin ngayon, nagkakaroon ng problema ngayon. Alam naman natin, magkalaban ng gobyerno ngayon. At saka ang mga Duterte, di dapat
Hindi na para ipaglaban ng mga tao, taga Davao yung mga Duterte. O ilabas na natin dito yung mga nasa ibang lugar. O yung Davao pag-usapan natin. Eh di dapat, wala na silang pakialam dyan. Mga walang yayang mga Duterte na yan. Pabayaan na natin yan. Pinahirapo, sinungaling yung mga yan eh. Ganto, ganyan eh. Yung lugar natin talagang di ba? Wala naman tayong nadidinig sa kanilang ganon. No? Sa kabila ng mga nangyayari ngayon is pinagtatanggol pa rin nila yung mga Duterte at patuloy na namumuno doon. Eh halos ayaw na nga nilang ibigay yung mga posisyon doon sa iba eh. Gusto nila parang Duterte na lang din na nakaupo doon lagi. 'Di ba? Kasi yung mga tao may hangganan ng pasensya niyan, yung mga taong bayan. Kahit lokohin mo lang ilang beses yan, malalaman at pag nalaman nila yan, aalma yan. 'Di ba? Siguro naman kahit sa mga chismis lang, halimbawa may makakwentuhan akong taga Davao, magsasalita siya kahit isang pitik lang na magulo talaga dun. 'Di ba? Kaso wala eh. Wala tayong nadidinig na ganong kwento. So paano nyo masasabing magulo na pinagtatakpan? Ay nako. Nakailang beses akong pumunta sa Davao eh. Basahin natin yung tweet ng mga taga Davao. Ito, tinweet ni Karen De Santos. See, the demolition job of the Duterte is already happening. Pero hindi kayang mamanipulahin ng mga PI na ito ang alam mismo ng mga residents of Davao City. Dapat kayo mga residente ng Davao, pumapalag kayo dito. Kami mismo, eto taga Davao to si Karen, kami mismo ang kinakalaban nyo, mga bayarang pulis kayo. The low crime rate is very real. You kiss us. Oh, yun, oh. Low crime rate sa Davao. Kaya hindi mo maiisip na ganun yung nangyayari. Ang sinasabi, hindi totoo yung low crime rate na yun. Sa tagal ng panahon, ngayon lang sinasabi na magulo ang Davao. Maaari ngayon, gumugulo yung Davao. Kasi nga, syempre, gustong mahuli yung mga Duterte doon. Tapos yung si Kibuloy, 'di ba? Yun ang yun ang nagiging kaguluhan ngayon. Pero yung mga nakakaraan siguro, wala tayong nababalitaan. Ang nababalitaan natin is yung magandang nangyayari sa Davao. Yung payapa yung mga panahon na yun. Ngayon lang siguro, nasasabi niyang magulo talaga. Kino-question nyo. Ako po, ilang beses ako napunta sa Davao. Totoo po yun. Pag sinabi po nila na pwede ka madaling araw lumabas, literal po madaling araw kasi alam nyo naman ako pagkatapos ko mag-vlog, abutin ng madaling araw, tapos mag-edit. Magugutom po ako niyan. Wala na pong pagkain sa hotel na tinutuluyan ko pag nasa Davao ko. Alam ko na routine ko eh. May mga kinakainan po ako ron. Yung mga magdamagan sa may mga nakaparadang jeep, meron po dyan. Punta kaya ako ng Davao, no? Sisain ko yung lugar na yan, no? Sino ba pwedeng matuluyan sa inyo, mga katunay? Sino ba mga taga Davao dyan? Yan. Madilim na lugar po yun. Hindi ako natatakot kasi yun yung isip ko eh. Ito ang pinaka mapayapan lugar. Hindi nakakatakot gumala kahit madaling araw o gabing-gabi sa Davao City. Lowest ang sa totoo lang. Yan yung yan yung ikinasisira nila eh. 'Di ba? Yung mga bagay na alam nila na maayos, yung pilit mong sinisira. 'Di ba? Sila yung nasisira eh. Hindi pinupuntriya kasi dito kung paano masisira nga yung mga Duterte. Yun ang pinupuntriya dito eh. No? So, palalabasin mong ganun. Ang problema, ang nagpapatunay, yung mga tao eh. 'Di ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano na sirain mo yung isang lugar o yung naging pamumuno sa lugar na yon kung yung mga taong bayan na nagpapatunay na maayos yung lugar na yon. 'Di ba? Okay lang sana kung yung mga tao mismo nagsasalita tapos idagdag niya yung magulo talaga diyan. Pinagtatakpan lang yan diyan ng gobyerno diyan sa Davao na mapayapa. O sabihin ng mga tao, doon totoo 'yun, 'di ba? Dapat may mga ganun. Kaso kung wala kang nadidinig, 'di ba, sa mga tao, yung mga taong nagsasalita ng negative about sa Davao, hindi ka makakapagsalita dapat ng ganun. Kasi ikaw yung malalaglag eh. 'Di ba? Ikaw yung maiipit sa sitwasyon. Ikaw yung masisira. 'Di ba? Dapat 'yun ang pinag-aaralan nyo eh. Laging
laging wrong move yung galaw. Yun na nagiging pagkakamali nyo eh. Ibig mo sabihin, peke pala yun. Ayaw nyo munang pagplanuhan. Planuhin nyo muna bago kayo manira o gumalaw. Diyos ko, bara-bara kasi, kaya tuloy kayo nasisira. Tuwing madaling araw, naghahanap ako ng Isidro Balbak. Kasi pag sinabi nilang kasinungalingan yung maayos ang Davao, tahimik ang Davao, disiplinado ang Davao, ibig sabihin, hindi lang yung gobyerno doon ang sinasabihan nilang sinungaling. Hindi lang yung mga kapulisan doon, pati yung mga taong bayan na nakatira sa Davao. Sinasabihan nilang sinungaling yun. Sa dami nun, lahat yun sinungaling. Di ba? Sino ba namang mga tao ang gustong tumira sa magulong lugar? Di ba? Para ka naman tanga nun. Minsan, yung bulalo, o kaya may karinderya dito sa may gilid. Bago lalagpasan mo muna yung mga nakatayong chiching dyan sa may tapat ng Central Bank. Yung mga chiching sa dilim. Chichi. Iniiwasan ko. Ay, hindi naman wala. Diretso ko sa karinderyahan, sa mga karinderyahan na kailera. Madilim po doon sa lugar na yun, hindi ako natatakot eh. Ibig nyo sabihin, hindi totoo. Magulo talaga ang Davao. Kasi kung madilim ang lugar, tapos nakakapaglakad ka ng mapayapa, yung maayos, ibig sabihin talaga, disiplinado yung lugar na yon. Eto nga, si Sir Badong na yung nagpapatunay. No, syempre, sabihin ng iba, natural, maka Duterte yan, si Badong Aratiles. Kaya sasabihin niya, maayos ang Davao. Siguro naman, hindi naman sasabihin ni Sir Badong yan kung nagsisinungaling ang mga Duterte o mga kapulisan doon sa ginawa nilang pagpapatupad doon sa Davao na naging maayos yun. 'Di ba? Hindi naman siguro para kumampi si Sir Badong sa mga Duterte kung talagang hindi maganda yung ginagawa nila. 'Di ba ganun yun eh? Parang ako din kasi, hindi ko sinasabing ako pro Duterte ako. Sinasabi nga ng iba, hindi, pro Duterte ka eh. Hindi po. Nagiging balanse lang po ako. Hindi po ako pro Marcos, hindi po ako pro Duterte. Kung tutuusin po, pareho ko silang hinahangaan. Ang mga Marcos at mga Duterte. 'Di ba? Kaya nga po binoto ko sila eh. Nagtiwala ako sa kanila kasi gustong-gusto ko yung pamamalakad ni Apo Lakay noon sa Pilipinas. Yung ginawa ni Apo Lakay. At kaya ako binoto si VP Sara dahil nagustuhan ko yung ginawang pamumuno ni FPRRD. 'Di ba? Tatay sa tatay ang nagustuhan ko talaga. So, ang inisip ko noon is may a-apply sa mga anak. 'Di ba? Nagtiwala ako. Ngayon, bakit ka kumakampi sa mga Duterte? Bakit pinaglalaban mo yung mga Duterte? Hindi ko po masasabing pinaglalaban ko. Ibinibigay ko lang po yung opinion ko sa nangyayari, sa nakikita ko about sa mga Duterte. Kung bakit sila ginaganon. Kasi wala naman po kasi akong makitang ibang problema sa kanila eh. Kahit na yung sinasabi ng iba na marami silang issue na naglalabasan, hindi naman, yung mga issue yun, hindi naman galing sa mga Duterte. Hindi naman galing sa kanila. Hindi naman sila yung nag-utos na, gawan mo ng issue si Bongbong Marcos. Kailangan siraan si Bongbong. Hindi naman siguro sila nag-uutos ng ganon. 'Di ba? At lalong hindi naman papahintulutan ni Tatay Digong na mag-utos siya para sirain ang Pangulo. No? Gaya ng yung mga video na lumabas na yon. 'Di ba? Hindi naman siguro sila ang mag-uutos ng ganon. 'Di ba? Kagustuhan lang siguro din noon ng mga naglabas ng mga video na yon. Kagustuhan lang nila dahil gusto nila talagang masiwalat kung ano man yung alabas ako doon eh. 'Di ba? Ayokong pag-usapan yan dito kasi masyadong below the belt yung na yon. 'Di ba? Kumbaga problema na ng mga yan eh, ng mga kasangkot doon. No? Ang pinag-uusapan natin, lagi kong gustong pag-usapan dito about sa mga sa mga Duterte, mga nangyayari Duterte, yun ang gusto kong mapag-usapan natin dito. 'Di ba? Pareho kong in-idolize yan. Yang dalawang yan. Talaga lang? Ha? Hindi ko po magagawa yan sa ibang lugar. Kala nyo ba kahit magutom ako sa ibang lugar, hindi ako basta punta ako sa ibang lugar, lalabas ako ng madaling araw? Hindi na Pero sa Davao, kampante po akong lumalabas. Ako na to ha. Hindi na po itong mga residente. Yung may nakakausap ako, mga taga Davao,
nakakatsikahan ko, talaga sinasabi nila, uy, ligtas dito sa amin talaga. Kahit na hating gabi ka lumabas, walang mangyayari sa'yo. Kahit nga mag-chat-chat ka sa labas eh. Naglalakad ka, dala mo cellphone mo. Walang hahablot na cellphone mo. Kaya lang naman nagkakaroon ng mga ganon na mga masasamang loob sa gabi. Alam nyo na kung bakit. Siyempre, dahil sa bisyo. 'Di ba? Nagkakaroon ng mga hold-upper, 'di ba? Snatcher o siyempre pag lumaban ka sa hold-up, aanuhin ka, 'di ba? Kaso nga doon wala walang mahigpit sila kung sa usapang bisyo doon is pinagbabawal talaga nila. Kaya walang walang nangangarap na gumawa ng mga ganong kasamaan. 'Di ba? Kapag walang bisyo ang utak, hindi mapasukan ng demonyo yung utak mo. Pero kung ikaw, may bisyo ka sa utak mo at gumagamit ka, maluwag yung lugar na yon na nakakagamit ka, talagang magkakaroon ng kriminalidad. Talagang sa bisyo talaga Doon talaga pinagmumula ng lahat 'Di ba? Kaya pinigilan ng mga Duterte yon doon sa Davao. So kung walang bisyo silang inaano doon, titino ang tao ron. Kasi kahit sabihin mo, mangho-hold up ako kasi walang makain yung pamilya ko. Nasa katinoang isip ka, naiisip mo yun, nasa katinoang isip ka. Nadudoon yung, paano yung pamilya ko? Mapapag-isip ka kasi nasa matinong isip ka Paano yung pamilya ko? Pag ako nahuli, paano makulong? Makakapag-isip ka. Hindi katulad nung kapag lulong ka, doon sa bisyong yun, nakagamit ka nun, hindi ka makakapag-isip. Ang maiisip mo lang, kailangan masundutan ko to, ganito. Kailangan matustusan ko yung ganon ang ano. 'Di ba? Kaya maganda yung nangyari na disiplinado dahil walang bisyong ganun dun masyado. Huwag lang yung masyado, wala talagang ganun dun. Bawal. Mo, 'di ba? Ng Davao. Ano ba naman kayo? Ako po buhay na patotoo ko Wais ako diyan sa mga ganyan pagka teka muna, hindi na lang ako lalabas, titiisin ko na lang. Timpla-timpla na lang ako ng kape. Oo, di ba? Pero lalo na dayo lang si Sir Badong. Hindi po ako natatakot. Oo. Nung pag nasa Davao po ako, yun ang pagkakalam ko, yung pala, peke pala alam ko, magulo pala. Ni minsan hindi ako na-hold up Ni minsan wala ako nakitang Kaya iba po yung actual. Lalo na syempre dayo ka. Di ba? Kung dayo ka, mas nakakatakot yun. Pero kita mo, dayo si Sir Badong Arateles doon, di ba? Nagpunta ron. Pero okay naman. Sabi nga rito, no? Iba yung actual na nararanasan ng mga residente. Pinipunteriya nga po nila. Eto pa, sige. Pagbigyan natin si General Torre. Halimbawa, totoo yung sinasabi mo, General, na kaya nyo pinagtatanggal yung mga pulis dyan dahil namemeke. Palagay na natin mataas ang crime rate. Kahit hindi po namin nakikita na mataas talaga yung crime rate. Saksi ako dyan Puti, ang didilim ng mga kinakainan ko. Yung, alam nyo sa Central Bank, yung mga taga Davao, yung madilim na area doon, yung mga karinderya ron banda, yung mga taxi driver, yung mga kumakain. Kaya bukas yun 24 oras. Ito pa, General, kung totoo na yun ang dahilan, bakit nyo pinalitan? May mas matataas yung crime rate sa Davao palagay nyo na hindi nila dinadagdagan nila yung crime rate nila. Halimbawa, yung Maynila, pinakamataas yan sa buong mundo Kasama siya sa pinakamataas ang crime rate, pinaka-unsafest sa buong mundo. Ibig mo sabihin, pineke rin yun, dinagdagan lang yung crime rate doon? Tanong ko sa'yo, General. Kasi ayaw lang nilang aminin kaya nila tinanggal. 'Di ba? Alam naman kasi nila kapag nangyari yung halimbawa pag-aresto kay FPRRD, ganyan, is mapapadagdag pa yung mga yon, yung mga pulis na yon na maka-pro Duterte talaga na mga pulis. Makakadagdag pa sa sagabal sa kanila yun. Bakit di na lang sabihin ganon? Hindi naman nila pwedeng sabihin ganon Diba? Pero parang ganun kasi yung nangyayari. Dapat tanggalin natin yan kasi nga. Diba? Makakadagdag lang yan sa atin sa haharang. Diba? Kasi nga, yan, dyan. Sa tingin nyo ba, kahit tanggalin nyo yung isang damakmak na pulis na taga Davao, na mga Duterte, paano yung mga taong bayan dyan? Diba?
yung mga taong bayan sa Davao. Oh. Paano yun? O, 'di ba? Kung may gawin kayong hindi maganda na pag-aresto o kunin si FPRRD, sigurado lalaban yung mga taga Davao. Ipaglalaban nila si FPRRD. Ang dami niyong huhulihin diyan. Baka hindi pa tapos yung isang araw, di niyo nahuhuli lahat, puro taga Davao yun. Ang dami nun. 'Di ba? At saka yung mga pulis na tinanggal nyo, sigurado ba kayo, 'di ba, na hindi sila, yung iba dyan, hindi tutulong kay FPR. Siyempre, natural, tutulong yung iba dyan. 'Di ba? Iba kasi kung merong ginawang magandang pakikisama ang mga Duterte sa mga pulis na yon, kahit wala na sila doon, kahit hindi na sila naka-assign doon, kapag nabalitaan siguro nila yon, babalik at babalik sila. 'Di ba? Kung hindi nila isipin yung uniforme namin. 'Di ba? May mga ganun. Ang importante yung pagiging tapat nila doon sa taong pinaglaban nila dati. May mga ganung pelikula. 'Di ba? Kahit sabihin na bumabaliktad yung iba, talagang bumabalik pa rin talaga doon sa mga tao na pinagkakautangan talaga nila. Pinagtatanggol nila, lumalaban sila. Ganun yun eh. Bakit hindi nyo pinapalitan yung mga police chief dun sa Maynila o sa Quezon City o sa Pasay? Dito nga lang sa Maynila, napakaraming crime rate eh. Bakit di nyo palitan? Dito talaga masasawa ka talaga. Yung sinasabi ni Tory talaga, dito legit talaga sa Maynila. Iba pang lugar na hindi po Bakit hindi nagpapalit? Bakit natatanging sa Davao lang? Pinalitan nyo yung mga Davao Chief of Police. Tsaka kitang-kita naman kasi, kita mo, Davao lang yung napag-iinitan. Siyempre, taga saan ba yung kalaban nila? Taga Davao. Natural, dyan talaga magiging hot issue ngayon. Kasi ngayon, eto ngayon ang mangyayari. Paano kung totoong biglang tumaas yung crime rate ngayon? Hindi na nagpapasakop yan sa mayor. May sarili na silang mundo. General problem. Bakit hindi po ginagawa yan sa iba? Bakit tanging Davao lang? Kaya yan kung pinapaliwanag nyo po yan para mailus... Hindi naman kasi nakatira sa Maynila yung mga Duterte. Nasa Davao sila eh. Pero subukan mo, halimbawa tumira ang mga Duterte sa Quezon City. Nakatira doon. Yung pag-iinitan nila yun. Quezon City, mataas ang crime rate dyan. Ay, di ba? Kasi nandudoon ang kuta talaga ng mga Duterte. Yun talaga yun eh. Yun na yung usapan doon. Kaya talagang Davao ang napag-iinitan. Pero kung wala yung mga Duterte dyan, tapos matira sila sa ibang lugar, doon sila sa ibang lugar. Halimbawa, Cagayan, di ba, ganyan lugar, Bicol, mga ganyan. Sigurado, yun ang magiging issue doon. Di ba? Kaso nasa Davao sila, kaya Davao ngayon ang yung ibang lugar nga, di ba, hindi naman napapansin. Binahanga yung buong lugar, wala nang pumapansin gano. Tusok nyo yung kung bakit kayo nagtanggal ng mga chief of police. Dapat po pang kalahatan, hindi nyo po, kung isolated po na sa Davao nyo lang ginagawa, discriminatory po ang tawag dyan. Hindi po talaga yung ginagawa ng PNP sa buong Pilipinas. May special kayong trabaho. Ang kapulisan natin, tinatrabaho talaga yung Davao. Yun lang yung pwede mo makonclude eh. Di ba? Wala nang iba eh. Okay, ito pa isa. DPWH Secretary Manuel Bunoan. Wala po tayong Integrated Flood Control Master Plan. Yan po ang katakataka eh. Walang Integrated Flood Control Master Plan. Pero may mga proyekto. Ano yung mga proyektong pinagagawa? Ang lalaki ng pondo. Pinakamalaking pondo. Huwag po kayong paloko na dyan sa mga yan ha. Sasabihin nila, kay Duterte ang mga flood control na yan. Yung nireport daw ni Pangulong Marcos, kay Duterte daw yun. Grabe naman kayo. Biglang biglang nakakambyo na, kay Duterte na naipasa. So, may pinapalabas si Duterte yung palpak. Nadamay na naman. Nakatahimik na si Duterte. Kung kay Duterte yun, may pondo kay Pangulong Marcos, walang nagawa. Inano yung pondo? Saan napunta yung pondo kung walang ginawa? Wala kayong lusot sa palusot nyo eh.
Pag sinabi nyong may nagawa, pag sinabi nyong ginastos yung pondo, saan yung pinagkagastosan? Bakit may baha? Pag sinabi nyo naman kay Duterte pa yan, bakit kayo may pondo? Wala naman pala kayong proyekto. Alam nyo, sinasayang nyo lang Senate yung mga ano nyo, yung mga investigation, lalo na dyan sa flood control. Pasimplihin nyo lang po yung flood control. Itanong nyo lang sa DPWH, ano yung 10 pinakamalaking flood control program? Dalawin nyo. Kung sapat ba yung pondo na yun. Kasi kung 5,500 ang iimbestigahan nyo, 10 lang, yung 10 pinakamalaki. Makikita nyo kung meron talaga. Okay. Ito po, sa wakas, meron po sa X o sa Twitter na kakampi natin si Makmak. Ito ang fact. Fact. Yung fact na as in FACT. Malakas lang kayo manira sa X at FB. Pero, lumabas ka ng lansangan, punta ka sa palengke at talipapa. Kausapin mo mga ordinaryong Pilipino, miss nila si Papa Digong at matamlay sila kay Bongbong. Ay, totoo yan. Ang daming kay Tatay Digong, ang daming gusto ng pamamalakad niya noon. Diba? Totoo po yan. Kung babasahin niyo yung media, sa totoo, no? Parang ang alwan na ng buhay natin. Parang si BBM may suportado ng mga tao. Parang ang unlad ng Pilipinas. Kaya nga wala na naniniwala sa media. Kabaliktaran yung mga binabalita nyo sa totoo. Satisfactory rating ni BBM tumataas. Magtanong po kayo mismo. Siguro sa 10 tatanungin nyo, isa lang yung magsasabi na okay si BBM. Pag may nagsabing okay, tanong Kaya gusto kong gawin talaga yung Kalye survey. Mangyayari na yon. Ilocano ka ba? Na po. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Bayan PH at syempre yung boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.